Nagising si Kailin mula sa mahimbing niyang pagkakatulog nang marinig niya ang paulit-ulit na busina ng kotse mula sa labas ng kanilang malaking gate. Dali-dali naman siyang tumayo at sinilip mula sa kanyang terrace kung sino ang mga panauhin. At doon niya na lamang ang kumpadre pala ng kanyang ama ang naroon. At kasama ang isa sa mga anak nito. Narinig niya'y ipapakasal sa kanya. Oh my, what should I do? Natataranta pa niyang wika at agarang tinungo ang silid ng kanyang ate Shane. Ate, wake up! Hurry! Pagising niya sa kapatid. What the? Ano ba, Kailin? Late na akong natulog kagabi, kaya please, hayaan mo muna akong makatulog. Ate, please, mamaya ka na matulog ulit. Please, wake up. Inis namang dinilat ni Shane ang dalawa niyang mata at matalim na tinitigan ang kapatid. Ano ba kasi yun? Ate, nandito ang kumpadre ni Daddy. And guess what? Kasama niya ang anak niyang ipapakasal niya sa akin. And so, ikaw naman pala ang pakay eh. Tinadamay mo pa ako. Ate, you don't understand. Ayaw kong magpakasal sa lalaking yun. Parang hindi yun naliligo ng isang taon eh. Yuck. Natawa naman si Shane at naupo sa kanyang kama. Sira ka talaga. Mas lalo naman ako, no? Swerte na nga lang ako at hindi ako ang natipuhan niyang lalaking yan eh. Pag nagkataon, ako naman ang may problema. Kaya nga ate, you need to help me. Help you? Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Natigil naman sila sa pag-uusap nang marinig nila ang boses ng kanilang ama. Oh my gosh, it looks like hinahanap na ako ni Dad. Okay, magtatago ako dito sa ilalim ng kama mo ha. Pag nagtanong, sabihin mo maaga akong umalis. Ikaw na ang bahala. Sabay pwesto sa ilalim ng kama ng kapatid. Ano? Diyos ko, dinamay mo pa talaga ako? Shane? Anak? Shane? Tawag pa ng kanilang ama. Yes Dad, come on in. Is your sister here? Wala siya sa room niya eh. Oh, si Kailin po? Yes Dad, nandito siya kanina. Kaso maaga po yung umalis eh. Umalis? Hindi ko siya nakitang bumaba. Kanina pa ako sa baba eh. Oh, mas maaga pa po dun Dad. Really? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Naku, hindi po Dad eh. Pinapasama pa nga ako noon. Kaso madaling araw pa kaya bumalik na lang po ako ulit sa pagtulog. Well, babalik naman po siguro yun mamaya Dad. I see. Sayang naman at isasama ko pa naman siyang mag-golf. Nandito rin kasi ang kumpadre ko at ang anak niyang si Luis. But anyway, kapag dumating siya, just tell her na sumunod. Dahil after that, may mahalaga din kaming pag-uusapan. Kaming apat actually. Oh, okay. Yes Dad, makakarating po. Nakahinga ng malalim si Shane nang umalis na ang kanyang ama. Kaya dali-dali niya muna itong sinundan upang siguraduhin nakalis na nga ang mga ito. Saka pa siya bumalik sa kanyang kwarto. Okay, lumabas ka na dyan. Nakaalis na sila. Lumabas naman agad si Kailin at pinagpagpa ang suot na pantulog bago nagsalita. Si ate, sure akong tungkol sa kasal na naman ang pag-uusapan namin. Ayoko talaga. So, anong plano mo? Aalis ako dito. Ano? No, hindi ako papayag. Saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Kahit saan. Basta makalayo lang ako sa lalaking yun. Ngayon pa lang ate, hindi na ako makahinga. Nababaliw ka na ba? Mahanap at mahanap ka pa rin ni Dad. May idea na ako. Basta kapag nagtanong siya sa'yo, mag-deny ka lang. I'll call you naman eh. Pero hindi niya dapat malaman na tinatawagan kita, okay? What? Kailin. Ate, please bear with me. Wala namang nagawa si Shane, kundi
ang hayaan ng kapatid sa balak nitong gawin. Kung siya din naman siguro ang nasa katayuan nito, ay ganoon din ang gagawin niya. Umalis si Kailin sa mansyon na walang ibang nakakaalam kundi ang kanya lamang Ate Shane. Hindi niya dinala ang kanyang kotse at sumakay na lang ng jeep. Kung saan siya pupunta ay hindi niya alam, basta't ang tanging gusto niya lang ay makalayo. Balak niyang magrenta ng bahay kaya naglalakad lamang siya habang naghahanap. Pero sa kasamaang palad, para bang sinusundan siya ng malas dahil hinablot pa ang dala-dala niyang sling bag at naroon pa ang kanyang cellphone at pera. Diyos ko naman, kung mamalasing ka nga naman Halos naiiyak niyang wika sa sarili. Gabi na, nang makaramdam ng gutom ang dalaga. Alam niyang nang mga sandaling iyon ay tinatawagan na siya ng kanyang Ate Shane at baka pinaghahanap na rin siya ng kanyang ama. Ilang oras na din siyang naglalakad pero wala siyang nakikitang matutuluyan. Hanggang sa may makita siyang kotseng papalapit at biglang naging pilya ang isip niya at nagkunwari siyang nahimatay. Habang ang sakay naman ng kotseng iyon na si Timothy ay ganoon na lamang ang gulat nang biglang magpreno ang driver niya. Oh, what on earth? What was that, Manong? Ay, sorry sir, may tao kasi What? What do you mean may tao? Parang nakabangga po yata tayo, sir. Ano? Okay, bumaba ka na and check it. Iyon na nga agad ang ginawa ng driver. Sir, kumpirmado po, may babae po. What? Oh jeez, may malay pa ba? Wala po, sir. Paano yan? Sobrang layo na natin sa ospital. Tsaka pagod na pagod pa ako galing biyahe. Naku, ano pong gagawin natin sa kanya, sir? Hindi naman po pwedeng iwanan natin siya. Okay, isakay mo na siya dito sa likod. Dadalhin ko na lang muna siya sa bahay. Opo, sir. Isinakay na ng driver ang dalaga sa tabi ng binata at hindi naman maiwasan ni Timothy na hindi tingnan ang kabuuan ng dalagang katabi. Para lamang itong anghel na natutulog dahil sa amo ng mukha nito. Medyo pamilyar din ito sa kanya na parabang nakita niya na ang dalaga pero hindi niya lang maalala kung saan at kailan. Pagdating sa bahay ay si Timothy na rin mismo ang nagbuhat sa dalaga papasok at inilagay siya sa may sofa saka tahimik na tinitigan. Nang maramdaman naman ni Kailin na parang wala ng tao sa paligid dahil sa sobrang tahimik ay iminulat niya na ang dalawang mata na agad rin niyang ipinikit muli nang makitang nasa harapan niya ang gwapong binata na nooy naka-cross arms pa habang nakatingin sa kanya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, miss. Saad pa niya. Nagmulat naman muli ang dalaga at naupo. Hindi ka talaga nasagasaan ng driver ko, no? Ginawa mo lang ba yun para sa pera? Para bayaran ka namin? Dagdag pa niya. Ano? Oh, come on. Alam na alam ko na ang mga modus niyo. But sorry, hindi ako magbibigay ng kahit piso sa iyo. Sige na, fix yourself and leave my house now. What? Leave your house? Excuse me? Anong oras na, Tsaka, hindi mo man lang ba ako yayayain maghapunan muna? Gutom na ako. Oh, wow. Medyo makapal din yung mukha mo, no? Ikaw pa tong namimirwesyo. Ikaw pa tong may gusto ng special treatment. Umalis ka na. Saan naman ako pupunta? Hindi ko alam. Hindi ko na yun problema. Wala akong mapupuntahan. Tsaka, hindi ka ba naawa sa akin? Madilim na. Paano kung may mangyaring masama sa akin? Paano kung may mga masasamang loob dyan sa labas? Paano kung mapahamak ako?
Kaya ba iyan ang konsensya mo? Napairap na lamang si Timothy dahil alam niyang tinatakot lamang siya nito. So, are you saying na kargo di konsensya kita? Yup. Diretsahang sagot naman ni Kailin. Fine, dito ka muna magpalipas ng gabi. But mind you, may mga kamera ang bawat sulok ng bahay na to. At once magnakaw ka, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Ako? Magnanakaw? Excuse me? Who knows? Piniki mo nga lang ang pagkabundol namin sa'yo eh. Yan pa kaya? Basta, bukas na bukas din, bago ako magising, dapat wala ka na sa bahay ko. Agarang tumayo si Timothy at nangakma na sanang papanik sa taas ay doon na nagsalita si Kailin. Hoy, saan ka pupunta? Sa taas. Matutulog na ako at sobrang napagod ako sa biyahe. Saan ang magiging kwarto ko? Kwarto mo? Wala. Diyan ka sa sofa matulog. Lo, napakawalang manners naman ito sa bisita. Hindi kita bisita. Pinilit mo lang ako. What about ang hapunan ko? Hindi mo man lang ba ako pakakainin? Wala akong maid dito. Kaya kung gusto mong kumain, magluto ka doon. Ba, let me remind you once again, may mga kamera dito at nakikita ko sa room ko ang mga gagawin mo. So, huwag kang magkamali dahil isang tawag ko lang sa mga pulis, kulong ka na agad. Okay. Ito naman, parang sirang plaka oh, paulit-ulit. Hindi na nagsalita pa si Timothy at dumiretso na sa kanyang kwarto. Ngunit, imbis na magpahinga na, dahil sa mahaba niyang biyahe ay parabang may nagtulak sa kanya na tingnan ang monitor ng CCTV. Doy, nakita niyang nasa may kusina na ang dalaga at naghahanda na ng makakain. Ngunit, ang medyo nagpakunot sa kanyang noo ay nang makita niya itong pamilyar sa mga pagkain na roon na ang tanging mga mayayaman lang ang nakakabili. Looks like some rich spoiled brat entered my home. Saad niya pa sa sarili at napailing. Kinabukasan, pasado 9:00 na nang siya'y magising. Inunat naman muna niya ang kanyang braso at nag-ayos bago bumaba. Kita niyang wala ng tao sa sofa, kaya alam niyang wala na doon ang estrangherang babaeng pinatuloy niya. Ngunit, nang magtungo siya sa kusina para sana'y magkape, ay ganoon na lang ang gulat niya nang makitang may mga pagkain nang nakalapag sa mesa at naroon pa din ang babae na nooy nakasuot pa ng apron. Oh, good morning. Breakfast is ready. Ngiti pa ni Kailin sa binata. You, di ba sabi ko, bago ako magising ay dapat nakaalis ka na? Bakit nandito ka pa? Oo nga, kaya lang naisip ko na wala ka palang maid dito. Baka gusto mong ako na lang ang maging maid mo? You know what? All around, kaya ko. Maglaba, magdilig sa'yo, ng mga halaman sa hardin, magluto, maghugas at maglinis. Yap, kaya ko yung lahat. Kaya kitang pagsilbihan, luhudan, paliguan at subuan. What? No, I don't need one. Kung kailangan ko pa, hindi sana matagal ko nang ginawa, diba? Umalis ka na. Tsaka, ano ba tong niluluto mo? Masyadong madami. Of course, dapat madami para may pagpipilian ka. Oh, jeez. Kape at toasted bread lang ako for breakfast. Oh, okay, noted po, sir. Gagawin ko na po. With cream po ba? With sugar? Or black coffee? No, I can do it, miss. Bakit ba ang kulit mo? Sir, parang awa mo na po. Kunin mo na akong maid. Tingnan mo nga itong bahay mo, oh. May mga alikabok na. Paano kapag may dumating kang unexpected na bisita? At least, malinis ang bahay mo, diba?
Tsaka itong mga cover mo sa sofa, sa bed, mga kurtina, parang hindi na naipapasok sa washing machine eh. Kaya kong paputiin ang mga decolor na damit mo, sir. Everything is possible basta pumayag ka lang. Natatawa man pero nagawa pa ring pigilan ni Timothy ang kanyang tawa at tinitigan lamang ng seryoso si Kylin. Okay, ano sir, G na po ba? Wala akong sinasabi na G, miss. Ang sabi ko lang, I don't need one. Marahil, hindi mo nga ako kailangan. Pero itong bahay mo, ramdam kong kailangan ako. Kahit sa pagtulog ko, parang naririnig ko ang mga maliliit na boses na galing sa buong bahay na to. Para bang sinasabi nila sa akin na kailangan nilang malinisan. Ang mga halaman mo sa labas, sinasabi nilang kailangan na nilang madiligan. What? So, ano ba talagang gusto mong mangyari, ha? Ang gusto ko po, sir, kunin mo po akong maid dito sa bahay mo. Kahit ang pagtira at pagkain ko na lang po ang kapalit. Hindi na po ako magpapasahod. At saan ka naman nakakita ng maid na walang sahod? Are you kidding me? Yun lang po talaga ang gusto ko, sir. Sana po, kunin niyo na po ako. Sa sincero pa nitong wika. How about sa iba ka na lang pumasok bilang katulong? Baka need nila. Kailangan nga sabi ako ng bahay mo. Naririnig ko ang mga boses nila. Kahit huwag mo na akong pasahurin, please po. Gustong gusto ng tanggihan ni Timothy ang dalaga. Pero para bang may kakaiba dito na gusto din niya itong manatili. Okay, fine. Wait, what do you mean by that? Pumapayag ka na? Oo, gusto mo to, diba? Basta, kapag hindi ko nagustuhan ang pinagagawa mo dito sa bahay ko, hindi mo na ako madadala sa pamubula mo. May nalalaman ka pang boses na naririnig Irap nito. Para bang nakahinga naman ng malalim si Kylin dahil sa wakas ay nakumbinsi niya na ito. Panatag na din siya dahil sa kabila ng kamalasan niya kahapon ay ang maswerteng balik naman nito sa ngayon. Aalis ako ngayon. Pupuntahan ko ang dad ko. Make sure makakapaglinis ka dito, ha? Oh yeah, sure thing, sir. Kayang-kaya ko yan. Ako pa ba? Napailing na lang si Timothy at hindi na nagsalita. Pagkatapos niyang mag-almusal ay gumayak na rin siya agad kasama ang kanyang driver. Pagdating sa bahay ng kanyang ama ay saktong nasa labas ang kapatid niyang si Luis kaya pinagbuksan na rin sila nito. Where's dad? Panimula niya. Oh, nasa loob. May kausap. Oh, okay. At bakit nandito ka sa labas? Wala. May iniisip lang ako. At ano na naman ang iniisip mo? Wala. Wala ka na doon. Kung si dad ang gusto mong makausap, pumasok ka na lang doon. Napailing na lang si Timothy at pumasok na sa loob kung saan naroon ang kanyang ama. Kausap pa ang kumpadre nito. Hi, Dad. Oh, glad you're here, son. Kahapon pa ako dumating, Dad. What's going on here? Okay, kumpadre. Aalis na muna ako. I will update you on Luis na lang, ha? Timothy, iho, aalis na muna ako. Okay, sige, tito. Nang umalis na ang panauhin, ay doon na kinausap ni Timothy ang ama. Dad, akala ko ba ngayon na tayo mamamanhikan? Naku, may problema tayo, Timothy. Problema? Why, what's wrong? Nawawala ang anak ni kumpadre. Naglayas. Yeah, and this is all your fault, Tim. Rinig niyang galit na usal ni Luis na nooy kakapasok lamang. My fault? Bakit ako na naman? Bakit hilig mong magbida-bida, ha? Tiyak, kung ikaw ang ipapakasal sa babaeng yun, hindi yun tatakas. Ano bang pinagkaiba mo sa akin, ha? Parehas tayong Montenegro, pero bakit ikaw ang gusto ng mga babaeng nakilala ko? Teka, bakit parang kasalanan ko pa, Luis?
Hindi ba't ako naman talaga ang ipapakasal ni Dad? Pero nang makita mo ang larawan ng anak ni Tito, sabi mo, gusto mo siya, kaya ikaw na ang magpapakasal. Pinagbigyan kita. Tapos ngayon, isisisi mo na sa akin ang lahat? Kasisisi ka naman talaga. Bakit? Dahil hindi ako gwapo katulad mo? Dahil moreno ako't ikaw mestizo? Hindi ko nakasalanan yun, Luis. Ikaw lang tong ang daming napupuna eh. Nandito ako para samahan ka sa pamamanikan mo. Hindi para saluhin ang galit mo. Naku, you two, that's enough. Luis, wag mo nang sisihin ang Kuya Timothy mo. Wala naman siyang alam sa nangyari. Hindi rin naman natin alam na maglalayas ang anak ni kumpadre. It's obvious, Dad. Hindi ako gusto ng babaeng yun. Sawa kung hindi ka gusto? Ako ba ang sasalo ng sisi? Dad, ang mabuti pa, aalis na lang muna ako. Update nyo na lang po ako kapag nahanap nyo na ang anak ni Tito. Huling wika nito at hindi na nga nagpapigil sa pag-alis. Bumalik siya sa bahay niya at dooy naabutan niyang naglilinis pa rin ang estrangherang dalaga. Doon pa lamang din niya napagtanto na hindi pa pala niya na itatanong ang pangalan nito. Oh, sir, welcome back po. See? Ang linis na ng living room mo. Sa kusina naman po ako next. Ngiti pa ng dalaga. What's your name again? Parang nag-alangan naman si Kailin sa naging tanong nito, pero taas noon niya pa rin iyong sinagot. Kay po sir, Kailin. I'm Timothy by the way. Dito ako magla-lunch. Pwede ka bang magluto ng food? Oh yeah, oo naman sir. Teka lang po ha. Dumiretso na si Kailin sa kusina at nag-isip agad kung ano na naman ang kanyang lulutuin. Habang si Timothy na may nasa kanyang kwarto na't pinagmamasdan lamang ang dalaga sa monitor. Hindi niya alam pero napapangiti siya sa tuwing pinagmamasdan niya ito. Marahil, estranghera pa rin ito para sa kanya pero alam niyang walang gagawing masama ang dalaga. Bukod doon, sa pananatili nito sa kanyang bahay ng ilang araw, ay kita niya ang pagbabago sa buong bahay. Kung noon kasi ay kontento na siya sa puti at itim na kurtina sa buong bahay, ngayon ay parabang naging maliwanag at maliwalas na. Hanggang isang gabi, 10:00 na at kakatapos niya lang sa pinapanood na telebisyon, nang maisipan niyang bumaba muna para magtimpla ng kape. Ngunit nasa hagdanan pa lamang siya'y hindi niya na napansin ang dalaga sa may sofa. Noong unay, binaliwala lamang niya iyon hanggang sa magtungo siya sa kusina at doon niya itong nakitang natutulog habang nakalapag ang buong mukha sa mesa. Kailin? Pagising niya pa dito. Pero parabang sobrang lalim na ng tulog nito na kahit anong yugyug niya'y hindi pa rin ito magising. Kaya naman wala nang ibang nagawa ang binata kundi ang kargahin ito at pahigain sa sofa. Ngunit nang akma na sana siyang aalis ay doon niya na napansin na nakahawak pa pala ang kamay ng dalaga sa kanyang braso. Dahilan upang siya'y mapaupo. At ang planong magtimpla ng kape bago matulog ay hindi niya na nagawa dahil maski siya'y nilamon na rin ng kadiliman ng mga sandaling iyon. Maganda ang naging tulog ni Kailin at nagising siya habang binabanggit ang mga salitang nagpakunot lalo sa noo ng binata. Manang, gutom na po ako. Wika pa nito habang nakapikit pa rin ang dalawang mata. Nang magmulat siya'y ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang malamang nasa harapan niya si Timothy. Oh, sir? Ako nga. Tsaka anong manang? Oh, narinig niyo po ba yun, sir? Ay naku, wala lang po yun. Kasi sir, sa panaginip ko, mayaman daw po ako eh.
May mga katulong, driver, and all. Pero in real life, okay, tatayo na po ako dito ngayon at magluluto na po ako. Good morning, sir. Piki niyang ngiti at dumiretso na sa kusina. Hindi may paliwanag ni Kailin ang kabang nadarama ng mga sandaling iyon. Muntikan na siyang mabuko at natatakot siya na kapag malaman ni Timothy ang kanyang tunay na pagkatao ay baka paalisin siya nito. Hanggang isang araw, dahil pupunta sa bahay ng binata ang kanyang ama at kapatid na si Luis, ay sinabihan niya si Kailin na maghanda ng mga pagkain para sa tanghalian. Oh, wala pong problema, sir. Good for 3 lang po ba? Yes, si Dad at ang kapatid ko lang naman ang pupunta. May pag-uusapan lang kami. Okay, yes po, sir. Ngayon pa lang po ay iisipin ko na kung ano ang mga lulutuin ko. Kailin, wag mo nang masyadong damihan, okay? Hindi naman sila malalakas kumain. Yung usual lang. Okay, sir. Copy. Ngiti niyang tugon dito. Nasa banyo lamang ang dalaga nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan mula sa labas. Napairap na lamang siya sa kanyang mata dahil mukhang napaaga ang dating ng mga ito. Maya-maya lang ay kumatok naman si Timothy. Kailin, huwag ka na lang mag-prepare ng lunch. Snacks na lang for the 2 of them, okay? They're here already. Oh, okay sir. Lalabas na po ako. Nang hindi niya na marinig ang tinig ng binata, ay doon na siya lumabas. Ngunit, nangakma na sana siyang pupunta sa living room para sana'y batiin ang mga panauhin, ay agad siyang napatago nang wala sa oras, nang makitang kilala niya ang mga bisitang naroon. Oh no, if I'm not mistaken, siya ang kumpadre ni Dad at ang anak nitong ipapakasal sa akin. What the heck? Why they're here? Tanong niya sa sarili. Minatyaga niya ang tatlo at pinakinggang mabuti ang kanilang usapan. We need your help, kuya. Maraming connection si Dad pero mas marami kang koneksyon. Kailangan na naming makita ang anak ni Tito. Rinig niyang saad ni Luis. Oh, wow. Iyan ba ang dahilan kung bakit pinilit mo si Dad na samahan kang pumunta dito? Yes, pasensya na sa mga sinabi ko. Hindi ko lang kasi matanggap na ang dami mong lamang sa akin eh. I'm sorry. Okay then. So, paano ko naman siya makikilala? Hindi ko alam kung ano ang hitsura niya. Here, I have a photo of her. Take a look. Sa nakitang larawan ay parabang hindi na nabigla si Timothy. Ang babaeng pinaghahanap kasi nila at ang estrangherang babaeng biglang nag-apply bilang maid niya ay iisa. Noon pa man ay malakas na ang kutob ng binata kay Kailin at ngayon nasagot na ang kanyang mga tanong. Okay. Sabi mo kaya siya tumakas ay dahil ayaw niya sa'yo? Sinabi niya ba sa'yo yun? Hindi, pero ramdam kong ayaw niya sa akin. Sa tuwing dadalaw kasi kami doon, ayaw niya akong harapin. Ni kausapin ay parang napipilitan lang din siya. Well, kung hindi ka niya gusto, bakit mo pa siya pinipilit? Maraming babae sa mundo, Luis. Yeah, nasasabi mo lang yan dahil may hitsura ka. Isa pa, may kasunduan na si Dad at si Tito na may isa sa mga anak nila ang ikakasal sa isa't isa. Okay then, susubukan kong hanapin siya. Hanggang doon lang ang narinig ni Kailin sa naging usapan nila dahil nagbadali na siyang bumalik sa loob ng banyo upang doon magtago. Kung ilang oras na siya doon ay hindi na niya alam basta't lumabas lamang siya nang marinig niyang umalis na ang sasakyan ng mga bisita. Ngunit, saktong paglabas niya'y ganoon na lang ang gulat niya nang makitang nasa labas si Timothy at parabang hinihintay talaga siya. Oh, look who's out. I never thought na 3 oras ka palang magbanyo.
Akala ko ba kanina palabas ka na? Oh, hindi po ako, sir. Yung mga dumi ko po ang palabas pa lang. Yep, sorry sir masyadong masama kasi ang pakiramdam ko ngayon Kaya medyo natagalan ako sa banyo. Pagpapalusot pa niya. Really? Well, if that is, may gamot ako doon. Uminom ka na muna. Tumango na lang si Kailin at binigyan ng piking ngiti ang binata. Agaran siyang pumasok sa guest room at nag-isip ng paraan kung paano makakaalis doon, lalo na't alam niya na ang lalaking itinuturing niyang hulog ng langit ngayon ay ang mismong kapatid pala ng lalaking ipapakasal sa kanya. Naku, Diyos ko Lord, sa dinami-dami pa naman ng pwede mong ipakilala sa aking tao, sa isang anak pa ng kumpadre ni Dad. Ngunit sa kabila nooy, nag-isip pa rin siya ng konkretong solusyon sa kanyang problema. Para bang umayon naman ang pagkakataon sa kanya dahil narinig niya ang pag-alis ng kotse ni Timothy, kaya dali-dali na rin siyang lumabas ng silid. Leaving? Tinig na nagpapitlag sa kanya. Oh, sir? Akala mo ano? Na umalis ako dahil narinig mo ang kotse kong umalis? Well, it was my driver alone. Inutusan ko siyang pumunta sa office para ibigay sa sekretary ko ang documents na natapos ko. And where do you think you're going? Oh, sa kusina po, sir. Talaga? Hindi yan ang daan papunta sa kusina, Oh, papunta pa po pala ako sa garden, tapos sa kusina po after. Niluluko mo ba ako? Hindi po, sir, Then tell me, who is this? Sabay pakita sa larawan na ibinigay pa ni Louis sa kanya. Ikaw to, diba? Muli pa nitong sambit. Hindi na nga nakaimik pa si Kailin dahil kabadong-kabado na siya ng mga sandaling iyon. So, ikaw ang anak ni Tito Simon na ngayon ay pinaghahanap na nila? Pinaghahanap? Para saan? Para ipakasal sa lalaking... para ipakasal sa kapatid mo? For what? So, narinig mo nga ang usapan namin kanina? Kaya ka nagtago sa banyo ng ilang oras? Oo. Pero may isang tanong lang ako sa iyo. Kanina, nung nakita mo ang picture ko at nalaman mong ako yun, bakit hindi mo sinabi sa kanila na nandito ako bilang maid mo? Bakit ko naman sasabihin? Malay ko, to help your brother? Gusto mo bang sabihin ko na? Dahil kung oo ang magiging sagot mo, tatawagan ko agad si Dad or si Luis. Sa tingin mo, ano bang rason ang pagtakas ko? Ayokong maikasal, Timothy. Pero isang kasunduan yun. Ayaw ko nga Kaya please, hayaan mo na akong umalis. Hahayaan kita? Para saan? Para maghanap ka na naman ng ibang bahay na matutuluyan? I don't have a choice. You do. Dumito ka muna and I'll cover up for you. What? Gagawin mo yun? Nagmamalasakit lang ako sa iyo, but it doesn't mean you're special. Back to work at huwag ka nang mag-inarte. Irap nito at iniwan na ang dalaga. Bagya namang napangiti si Kailin sa naging tugon ng binata. Inaamin niyang kahit nagsusuplado ito'y kinikilig pa rin siya dito. Nanatili si Kailin sa puder ni Timothy at dahil dooy, unti-unting nabubuo ang paningin niya para dito. Alam niya kasi na sa kabila ng katotohanang pwedeng masaktan ang kapatid nitong si Luis, ay mas pinili pa rin ng binatang hayaan siyang maging malaya. Hanggang isang gabi, bago matulog ay nakasanayan na ng dalaga na i-check ang mga bintana at pinto kung nakasara ba. Nakita naman niyang bukas ba ang main door, kaya lumabas siya agad para sana'y isira iyon. Pero nakita niya si Timothy na malayo ang tingin sa kawalan
habang nakatayo sa labas. Thinking of something? Panimula niya. Bakit gising ka pa? Pabalik tanong naman ni Timothy dito. I can't sleep. How about you? Same here. Kailin, hindi ka ba nag-aalala sa daddy mo? Nasabi kasi sa akin ni Dad na hindi na daw nakakatulog si Tito sa paghahanap sa iyo. Even your sister Shane, they're all worried. Pumasok na rin yan sa isip ko. Kaya nga hindi ako makatulog eh. Do you think tamang oras na para ihatid kita sa inyo? If ayaw mo pakasalan si Luis, tell him. Let him know. I'm sure maiintindihan naman ni Tito yun. Sa tingin mo? Yup. At least diba, hindi ka na mahihirapang magtago ng magtago. Matitigil na rin ang pag-aalala nila kung nasaan ka. Pero, anong sasabihin mo? Sasabihin mo bang nag-apply ako bilang maid mo? No. Sasabihin ko na lang na nakita kitang naglalakad. And since I have your picture, hinatid na kita sa inyo. Is that okay? Isang pilit na ngiti lang ang tinugo ni Kailin bago tumango. Kinabukasan, matapos nilang mag-almusal, ay ipinahanda na agad ni Timothy ang kotse sa kanyang driver. Pero bago umalis, ay tinawagan niya muna ang daddy ni Kailin upang ipalam na iuuwi niya na ito. Pansin din niyang tahimik lamang ang dalaga, kaya doon na siya nagtanong. Are you okay? Ready ka na ba? Medyo. Naisip ko kasi, what if hindi pumayag si Dad? Just try to convince him. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Yeah, kung sa bagay. Thank you, Timothy. Para saan? Sa pagpapagaan ng loob ko, kahit papano. This means a lot to me. Isang matamis na ngiti naman ang itinugo ng binata at sa walang ano-ano'y agad dinampian ng mabilis na halik ang labi ni Kailin. Oh, what was that for? Wala. I just wanna kiss you. At muling siniil ng halik ang dalaga. Pero this time, matagal at malumanay na ang halik na kanilang pinagsaluhan. Natapos ang eksenang iyon nang parihas silang magbawi at magpalitan ng ngiti. Hindi man nila masabi ang katagang nasa dulo ng kanilang mga dila, pero ramdam nilang parihas lamang sila ng nadarama. Gumayak sila at pagdating sa bahay ni na Kailin ay sinalubong agad siya ng yakap ng ama nito at ni Shane. Nooy, isa-isang ipinaliwanag ni Kailin ang dahilan ng kanyang pag-alis at naiintindihan naman iyon ng kanyang ama. Ayaw kong maikasal kay Luis, Dad. I'm sorry. Hindi ko siya mahal. I understand, anak. Naipaliwanag ko na rin kay Luis at kay kumpadre iyan at naiintindihan nila. Pero anak, may kasunduan kami. Itong ate mo naman, ayaw rin. Ikaw na lang sana ang pag-asa ko eh. If that is Tito, I will marry your daughter. Saad naman ni Timothy na siyang ikinabigla ng lahat. Iho? Actually, ako naman talaga ang original groom ni Kailin. Sadyang nagustuhan lang siya ni Luis, kaya nagparaya ako. Naiintindihan ko din po na hindi niyo na pwedeng baguhin ang kasunduan niyo ni Dad. Kaya nandito po ako ngayon para sabihing willing ko siyang pakasalan. But please, don't pressure us, especially Kailin. Gusto ko pong magsimula muna kami sa common na ginagawa ng mga kagaya namin. Marriage can be done soon, pero hayaan niyo po muna kaming dumaan sa mga stages na gusto namin. Paliwanag pa nito.
Umaliwalas naman ang mukha at aura ni Kailin ng mga sandaling iyon. Hindi niya man sabihin, pero natutuwa siyang marinig ang lahat ng sinabi ni Timothy. Agad namang pumayag ang Ginoo sa naging pahayag ni Timothy, lalong-lalo na si Kailin. Marahil may inis man sa panig ni Luis dahil sa biglaang desisyong iyon, pero sa huli, mas pinili niya pa ring intindihin ang sitwasyon. Di nagtagal ay ang ligawan stage sa pagitan ni Timothy at Kailin ay naging opisyal na, hanggang sa mag-propose na nga ito makalipas ang ilang buwan at pinagpaplanuhan na ang kanilang kasal. Pero bukod doon, may bonus pa dahil hindi lamang pala sila ang ikakasal, kundi ang ate niya ring si Shane sa kapatid din ni Timothy na si Luis. Ate, bakit hindi ko to alam? Akala ko naman talaga wala kang dinidate Pero si Luis pa pala ang lagi mong kinikita tuwing gabi? Ay! Panunukso pa ni Kailin sa kapatid. Naku, pasensya na. Ang kulit naman pala ni Luis Tsaka, hindi ko naman aakalain na mahuhulog ako sa kanya. Itinago lang talaga namin to. Pero ngayon na nag-propose na siya, syempre wala na kaming rason para itago pa ang lahat. So, we're getting married too. Oh wow! Congratulations ate! My gosh, naiiyak ako. Ako din sis. Hindi pala para sa'yo si Luis, kundi para sa akin. Ngiti niya at niyakap ang dalaga. Naunang ikinasal si Luis at Shane sa kadahilanang nagdadalang tao na nga ang dalaga. Samantalang sina Timothy at Kailin na may nagpasya na lang na hayaan na munang ibigay ang highlight sa bagong kasal bago sila magpakasal. At makalipas ang isang taon ay sila naman ang naging bida sa importanteng okasyon sa buhay nila. Isang ingrande ang naganap na kasalan para sa dalawa. At natapos ang kasalan sa isang matamis na I do na sinundan ng isang matamis na halikan. I promise to love you and treasure you forever, asawa ko. Saad pa ni Timothy at muling hinalikan sa labi ang asawa. Kinabukasan ay parehas silang lumipad pa ibang bansa dahil doon nila planong mag-honeymoon. Kasabay ng sunod-sunod na blessings mula sa taas ay ang isa pang blessing na siyang iniyakan ni Kailin. Nagdadalang tao na kasi siya makalipas ang ilang buwan sa unang anghel nila ng asawang si Timothy. You did great, asawa ko. Now, isang journey na naman ang haharapin nating magkasama. At sasamahan kita sa lahat ng struggles mo. Mahal na mahal kita, kayong dalawa ni baby. Mahal na mahal din kita, mahal ko kayong dalawa. Emosyonal pa ring wika ni Kailin. Naging masilan man ang pagbubuntis ni Kailin, pero hindi nawala sa tabi niya si Timothy, lalong-lalo na ang excited na ding maging mga lulo sa pangalawa nilang apo. Una ay kay Luis at Shane, ngayon ay kay Timothy at Kailin. Mas lalong lumaki at sumaya ang pinagsama nilang pamilya at ngayon wala na silang mahihiling pa kundi ang manatili lamang silang masaya bilang isang malaking pamilya. The end. Alright mga kakulay, another beautiful story na naman. Naku, ang kilig nila. How about that? Alright mga kakulay, if you enjoy, please like, comment, share, and subscribe. Alright, thank you all my subscribers and listeners. Thank you Regine for writing this beautiful story. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay.
Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.